Magandang umaga sa lahat. Dumako naman po tayo sa pangkat 6, ang lingwistikang perspektiba sa wikang Filipino. Ang pangalawang wika ay tumutukoy sa wikang natutunan ng isang tao matapos niya matutunan ang kanyang unang wika. Ito'y natutunan ng isang tao na nasa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ito'y ginagamit ng pangalawang wika bilang opisyal na gamit sa komunikasyon, edukasyon, pakikipagkalakalan at iba pang gawain. So ang pangalawang wika ay maaaring bunga ng pag-aaral o kaya naman imigrasyon. Halimbawa dito sa ating Pilipinas, ang ating unang wika ay ang wikang Filipino at ang ating pangalawang wika naman ay wikang Ingles. May tatlong pangunahing perspektiba o pananaw sa pagtuturo ng pangalawang wika. Ito ang linguistiko, socio-linguistiko, political o ideological na siyang ipapaliwanag ng aking mga kagrupo. So magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Roslyn Bidad Nungkay at ako ang magpapatuloy sa pag-uulat ng pangkat 6. At ang paksang aking tatalakayin ngayon ay napatungkol po sa lingwistikong perspektiba. Sa tradisyonal na pananaw, pinaniniwalaan ang pinakamainam na paraan upang matuto ang isang tao ng anumang wikang hindi niya unang wika ay sa pagkatuto ng mga salita. Nakatuon ito sa pagtuturo ng mga alituntunin sa gramatika o tradisyonal. Mga alituntunin hinggil sa tradisyonal na babahagi ng pananalita tulad ng pandiwa, pangalan, panghalip, panguri, pangangkop at iba pa. Ang pangalawa naman ay mga pattern sa pangungusap o structural. Ang pattern sa pangungusap o structural ay mga nakakaayos na sinusunod upang bumubuo ng pangungusap. Halimbawa, sa salitang Espanyol o Juan Tien Adios Verdes, pangalan, pandiwa, pangalan, panguri. So, ang pangatlo naman ay mental o strukturang mental o kognitibo. Ayon sa pananaw na ito, matutuhan ang isang wika sa pamamagitan ng isang pagmemorya at panggagaya ng pattern o pangusap, kundi sa kaalaman ng mga mag-aaral sa mga alituntunin ng grammar upang makabuo sila ng mas marami pang pangungusap. So, magandang umaga sa ating lahat, no? Ako nga po pala si Janlistro Akuba, ang magpapatuloy na talakayin ang sosyo-linguistikong perspektiba. So, ang sosyo-linguistikong perspektiba ay naniniwala ito na mahalagang maunawaan ang ugnayan ng pag-aaral at paggamit ng pangalawang wika at ng konstiktong panglipunang kinabibilangan ito. So, ano nga ba ang sosyo-linguistikong perspektiba? Ang sosyo-linguistikong perspektiba ay isang pag-aaral na nagtatangi sa ugnayan ng wika at lipunan. Binibigyang diin ito ang paraan kung paano ang wika ay nagbubunga ng mga impluwensya mula sa iba't ibang aspeto ng lipunan, kabilang na ang mga pang-ekonomiya, pang-kultural at pang-scientificong dimension nito. So, susunod ay ang focus ng paggamit. So, ang focus ng paggamit ay nakatuon ito sa pagtuturo ng mga bagay na pinanggagamitan natin ng wika, gaya ng pagpapaliwanag, pakikipagkamustahan at pagpapahayag ng damdamin at opinyon. So, ang pangalawa ay ang focus ng konsepto. Ang focus ng konsepto ay kasabay ng pagkatuto ng wika ay ang pag-unawa sa internal na sistema ng paniniwala ng mga taong gumagamit nito bilang unang wika. Ang pangatlo, focus sa mga alituntunin sa paggamit. Tumutukoy ito sa kaangkupan ng paggamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon upang maiwasan ang mga di kanais-nais na pangyayari at maling interpretasyon. So, pang-apat naman ay ang focus ng tungkulin. Ang focus ng tungkulin ay pinaninindigan ito na ang tungkulin ng wika ay hindi lamang
hindi lamang iisa, gayon din ang kahulugan at alituntunin na kinikilala nito ang kompleksidad ng wika at itinuturo sa mga mag-aaral kung paano harapin ang kompleksidad na ito. Panglima, bukas sa nilalaman. Ang bukas sa nilalaman, ito ay ang pagtuturo ng wika sa konteksto ng isang partikular na larangan. Ang nilalaman ay tumutukoy sa anumang impormasyon, data, konteksto at alituntunin sa paggamit ng akademikong konteksto. At ang pang-anim, bukas sa kondisyon ng pagkatuto ng wika. Ayon dito, ang pinakamahalagang bahagi ng pagkatuto ng wika ay ang pagkakaroon ng kapaligiran na may pinakamalapit na katangian ng wika, kung saan natutuhan ang wika bilang unang wika. Kabilang sa mga katangiang ito, ang di malayang proseso ng pagkatuto ng wika, positibong pag-uugali at motibasyon at mainam na estratehiya ng pagkatuto. Yun lang po. Dumako naman tayo sa political o ideological na perspektiba. So, ang perspektiba ito ay nakatuon sa wika bilang tagapagdala ng ideolohiya, pananaw mundo or worldview, kulturang banyaga at relihiyon. Namamalayan man o hindi, ang pagtuturo ng wika ay may kaakibat na pagtataguyod ng mga particular na pananaw na naipapasa sa mga mag-aaral. So, narito ang tatlong isyong kaakibat na ang political o ideological na perspektiba. So, una, kultura ng imperioridad. Ito ang paniniwala na pagkatuto ng wika ng mga ditaal na nagsasalita or non-native speaker ay mas mababasa sa pagkatuto ng mga taal na nagsasalita. So, ang halimbawa nito ay ang paniniwala ng mga kolonyal na kapangyarihan na sila ay mas superior sa mga nasakop na bansa at mga taong naghihirap doon. Ang pangalawa ay ang kultura ng elitismo. Ang elitismo sa wika ay tumutukoy sa pagpapabor sa mga ideya at gawin ng isang particular na wika habang minamaliit o isinasantabi ang iba pa. Nagre-resulta ito sa pagsasalaysay ng ilang mga wika. So, ang halimbawa nito ay ang mga lipunan kung saan ang mga tao ay hinuhusgahan at binibigyang halaga batay sa kanilang estado sa lipunan, ikatayuan sa ekonomiya o pinag-aralan. At ang panghuli ay ang politika ng uri. Nakapaloob sa politika ng uri ang ugnayan ng pagkatuto sa isang wikang banyaga o na kinikilala bilang wika ng kapangyarihan at ng uring panlipunan kinabibilangan ng isang tao. So, ang halimbawa nito ay ang mga sistema ng pamamahala na nagpapahalaga sa mga interes ng mga mayayaman at kapangyarihan na sektor ng lipunan. So, narito ang mga paalala. Una, mahalaga ang pagkatuto ng pangalawang wika sa gitna ng multikultural at multilingual na mundo. Pangalawa, itinuturo ang pangalawang wika gamit sa iba't ibang lapit at perspektiba. Ang ilan ay nakatuon sa gramatika at instruktura, samantalang ang iba ay nakatuon sa konteksto at ideolohiyang dala-dala ng wika. At ang panghuli, sa mas malalim na pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pagkatuto ng pangalawang wika, nararapat ding bigyang pansin ng mga isyong kaakibat nito gaya ng imperioridad, elitismo at uring panglipunan.